Interview ni Jessica Soho kay Magalong. Pakinggan natin ha. No, Jessica, good afternoon sa ating mga viewers. Pwede po bang malaman, paano nyo ho naisip na bumuo na itong Mayors for Good Governance na movement? Well, nag-umpisa yan nung nagsalita ako sa Philippine National Police sa Camp Crame sometime in July 2023. Pagkatapos noon, after 2 weeks, hindi ko alam na pinost pala ng PNP yung aking video speech. At doon na, nag-create na ng controversy. Naging viral siya. So, marami na tumatawag at nagsasabi sa akin na huwag mo na ituloy yan. Kasi I challenge Congress noon about good governance. Tapos, maya-maya marami nag-convince sa akin na huwag mo na ituloy. Character demolition, character assassination. Sabi nila sa akin, kawawa ka lang dyan. But I decided to pursue the advocacy. And naalala ko ngayon sinabi ni Senator Lacson Veje, in the fight against corruption, you'll find out that, when you look behind you, nobody's out there fighting with you. And naalala ko na tumawag dun sa mga kaklase ko sa leadership and governance. Ito yung ini-sponsor ni Sir Jesse Robredo Foundation. So, kumontak ko sa kanila. And from there, nakausap ko yung mga young people behind the program. And then finally, we started discussing, and then nagkaroon kami ng focus group discussion, and then we built the Mayors for Good Governance na karoon ng M4GG. Kaya itong logo na to, itong logo na to, creation to ng mga bata, mga young leaders to, Kaya nakakatuwa ko. Tapos after that, nagkaroon kami after just a few weeks, nag-usap na kami na ilo-launch namin. And the first launch was done in UP Diliman. And there were 56 mayors. 56 lang po. Oh yeah, 56 out of the initial na 1,400 plus na mayors. 56 lang ang nag-signify. At wala kaming ginawang filtering. Kaya nung nag-uusap kami ng mga conveners, nandiyan sila Mayor Joy, Mayor Vico, Mayor Marcy, Mayor City Hataman, Mayor Romel Arnaldo ng Kauswagan. Pinag-usapan namin paano yung filtering. So sabi ko sa kanila, let us assume na people change. Assuming na meron na sila mga bad practices, well, when they join good governance, pwede sila mag-change. So, tinanggap namin. Hindi kami nag-filter. And then, 56, after mga almost 2 years, 2025, umabot kami sa 202. Tapos nagkaroon ng election. Nagkaroon kami ng elections. Bale, bumaba kami ng 132 kasi marami doon ang hindi na tumakbo. We have 5 of our mayors na naging congressmen. 3 yung naging governors, pero kami 2 naging vice governors. The rest, nag-elevate na sa vice governor, councilor. Iba hindi na rin tumakbo, 132. So we we established certain parameters. Tapos, kinausap namin yung aming secretariat because we have young people. Tapos they did their own workshop. Nagkaroon kami ng workshop din sa Baguio. Then finally, we realized na, 77 na lang pala naiwan kung talagang i-commercial doon sa doon sa compliance sa parameters. So ngayon nag-publish kami na we're again open after the election. We're open and around 80, nagulat nga kami na 80 kagad ang daming nag-apply. So we're now doing the background check. We're talking to certain people para tumulong sa amin na i-background sila. Meron na rin kami mga na-reject din. So, tuloy-tuloy yung aming filtering at yung background investigation. So, ilan na pong miyembro nyo ngayon, Mayor? Sa ngayon, 77. Parang ang konti. Precisely. Parang ang nawi-weirdan lang po ako as a layman na out of the 1,400 mayors sa buong Pilipinas, kukunti lang yung gustong maging miyembro po ng Mayors for Good Governance. So, what does that tell you? Paano sinasabi nito? Ayaw nilang maging maayos? Ayaw nilang maging matinong at malinis at tapat na mamumuno? Ganun, parang ganun ho ba? Good question. Alam mo, sa 202, lumalabas na 11-point-something% lang yan. We're just scratching the surface. Siguro tanong, bakit tayo mag-join? Maraming factors bakit tayo mag-join. Pero isang malaking factor is
natatakot sila na baka mawalan sila ng tubig sa gripo. Kasi binabantayan din sila. Mawala Mga ng tubig sa gripo? Ano ibig sabihin nun, Mayor? Mawalan sila ng pondo, mawawalan sila ng funding sa mga projects. Ganun mo ba sa gobyerno? Pag gusto mong maging tapat at malinis na mamumuno, pwedeng papayan ka ng gripo? Alam mo, nakakalungkot pero yan ang katotohanan. Nakakalungkot pero yan ang katotohanan. Yan na yung sistema. Kaya, kasi nga, it's a good governance has become an exception rather than a norm dito sa Pilipinas. But it's such a lonely fight, Mayor, ha? Out Before. of 1,400, wala kayong 200. Yes. Such a lonely fight. Do you feel that? Initially. Pero I went over the words again of Senator Lacson, frustrated. Don't get frustrated. Alam mo ngayon, ang dami naming suporta coming from very reputable na mga organization from the private sector. You know, from SGB, from the Management Association of the Philippines, even from the American Chamber of Commerce, pati dun sa PCCI, pati mga Rotary Clubs, Lions Club, meron pa yung mga Phoenix, meron pa yung mga People's Managers of the Year. Ang daming sumusuporta sa amin, yung mga young leaders ngayon, dami-rami na. Kaya, kung tumitingin ako sa likod, ang dami na rin nakaganon, nakasuporta. At lalo-lalo na ngayon, ito nga, dahil dito sa pahayag ni Presidente, yung strongly worded na message niya, mahiya kayo. And then we came up with some comments. Doon na na-highlight na lahat. Kaya na naman ako nasama na naman dito. Pero- Dati-dati pinaglalaban ko lang yung ibang mga projects lang na alam ko na talagang meron kami mga nakita mga ebidensya. Paano nyo ho ba na-discover yun, Mayor? Na yung cat's eyes, yung mga pagkain na ilawan sa kalsada, umiilaw din. Yeah, oo. Paano nyo na-discover yung mga anomalyang yun, yung mga barrier, yung mga anti-erosion na mga net? Paano nyo ho nakita na may anomalya sa Alam- procurement po noon? Unang-una, nakikita ko na bakit ang daling bumabagsak. No? Tapos, humihingi ako ng data, information o kaya documents sa DPWH. Nilalaro ako, pinapaikot ako. Minsan nga, nag-request na ako through the Regional Development Council. Very strong na dapat yun na, to compel DPWH to provide me documents, yung mga contracts. Ganun. Pero, ang sabi sa akin ng DPWH, bigyan ka na lang namin ng link. Binuksan namin yung link. Isang linggo na kaming click ng click, kasi wala kami makita doon. So, kinausap ko yung NEDA to conduct a study. Doon namin nabisto na ang tindi pala. Sa bawat square meter pala nung rock netting na yon, iba-ibang klase kasing system May offensive, may passive, may active, passive. Average, about 4,300 lang pala yung square meter na. Meron ng profit yung contractor. Meron lumalabas 25,000 square meters according to that study ng NEDA. Talagang empirical data yon. So, ang laki pala billions yung tinignan namin ngayon. How much money was spent in the Cordillera because this has been done in the entire Philippines to 46.6 billion since 2017. Tapos nakausap ko yung isang contractor. Sabi niya, sir, pagod na kami. Kadi-deliver ng pera sa kanila. Magkano ba kinukuha sa iyo? 40%. As in, may kumakausap po sa inyong contractor? Contractor, 40%, sabi niya. Pagod na rin kami So, ang kadi-deliver. collusion, contractor and DPWH, ganun po ba yun? Yeah. Contractor, DPWH. Tapos, tinanong ko sa kanya, sino ba binibigyan mo? Pero di siya mga binanggit sa akin ng mga mambatas. Tapos tanong ko sa kanya, ilan ba kayong contractor? Ilan ba kayong contractor? Sir, sa grupo namin, 7 kami, pero hindi ako yung contractor. Hindi, sir, kami yung main contractor. Sinong main contractor? Subcontractor lang po kami. Kaya nga, sino siya main contractor? Sila rin po. Yung mga politiko rin. Binanggit niya sa akin. Tapos sabi ko, sinong supplier? Binanggit niya sa akin yung pangalan. At diyan kami bumibili ng materyales. Sino may-ari nung kumpanya? Sila rin po. Yung politiko rin po. Sila lahat. Yun din ang supplier nitong mga anti-erosion na mga net. Triple whammy na. Yung mga cat's eyes po. Iba na naman yan. Iba naman yan. Nagulat din kami kasi marami nang hindi na nagpapunction. Tapos nakita ko, bakit nilagyan ito? Bakit itong lugar na ito hindi nilagyan? Bakit uneven yung mga distansya?
And then finally, nagtanong ako, magkano ba yan? May nakuha akong